May mga araw na parang tila walang katapusan. Hindi nasusukat sa oras, sa liwanag o sa bawat hininga, kundi sa mahabang tahimik na sandaling nakabitin sa pagitan ng pagod at pagsuko. Nakatayo ang isang binibini sa isang lumang hintuan ng bus. Nakapagitna sa pagitan ng dapat niyang gawin at ng taladang nais ng kanyang puso. Katatapos lang noon ng isa na namang mahabang araw sa opisina. Trabahong kayang bayaran ng renta, tubig at kuryente. Ngunit pilit inuubos ang kanyang kaluluwa. Trabahong humihiling magsuot ng isang kasuotem hindi niya pagkatao. Ngiti na pilit, katahimik ang taliwas sa puso niyang gustong sumigaw. Pangarap niya talaga ang maging isang manunulat. Gumawa ng mga mundo gamit ang mga salita. Pakinggan ang sariling damdamin at ikwento ito sa papel. Ngunit ang mga pangarap, hindi kayang magbayad ng renta. Kaya, heto siya. Naghihintay ng bus, ng senyales ng kahit ano na magsasabing hindi siya mali sa pagnanais ng higit pa. Pababa ng araw sa likod ng mga gusali. Yung ginintuang oras na ginagawang parang likhang sining kahit ang pinakakaraniwang tanawin. Pero hindi niya yun napapansin. Mabigat ang kanyang mga mata. Mas mainay ang kanyang isipan kaysa sa lansangang tahimik sa paligid. Siguro, dapat na lang ako mag-resign. Bulong ng isip niya. Pero, pagkatapos nun isa pang trabaho, mas kaunting pera, walang pera. Ayoko mabaon dito habang buhay. Pero natatakot din ako mawalan ng kahit anong kinikita para sa isang pangarap na baka hindi ko naman pala mahuhuli. Gusto na niyang sumigaw. Isigaw sa hangin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Pero mas nanaig ang pagod. Kaya tumayo na lang siya doon para mastatwa. Tahimik sa labas, pero gumuguho sa loob. At pagkatapos ng ilang sandali, may presensya. Hindi maingay, hindi bigla. Kalmado lang. May umupo sa kabilang dulo ng bangko. Isang matandang lalaki. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagsalita. Tanaw lang niya ito sa gilid ng kanyang paningin. Sa kabila ng magulo niyang isipan, hindi niya mapigilan ng mapansin ito. Payakang bananamit, nakasandalyas, mukhang tinabas ng panahon, pero may katahimikan at kapayapaan sa mukha. May dala lang itong isang maliit na supot. Parang walang gaanong ari-arian pero parang wala rin siya pinanakit. Sigurado siyang narinig ng matanda ang kanyang buntong hininga. Baka napansin din nito pati ang kanyang itsurang parang bagyong nagbabadya. Ngunit hindi ito nagsalita. Hindi pa. Tahimik lang silang dalawa. Dalawang taong galing sa magkaibang kabanata. Pero tila pinaglapit ng katahimikan sa pagitan nila. Ligtas ang katahimikan. Parang umuupo sa ilalim ng punong hindi nagtatanong. At unti-unti, hindi niya alam kung bakit. Nagbitiw siya ng mas malalim
nabuntong hininga. Bumaga ng kanyang isip, parang mga alon matapos ang mahabang hampas ng hangin. Siguro dahil sa katahimikan, o sa simoy ng hangin, o marahil sa kapayapaan ng matanda. Dahil may kung ano sa kanya ang magsasabing, "Anak, pwede mong sabihin ang matagal mo nang kinikimkim." Napaisip ang dalaga at magsimula siyang magsalita. Hindi nakatingin. Walang pangalang binabanggit. Parang magsasalita lang siya sa hangin. At doon, ikinuwento na nga niya ang kanyang trabaho. Kung paano ito nagpapalungkot sa kanya na parang hindi siya ang nabubuhay kundi ibang tao. Kung paanong tuwing gabi binubuksan niya ang kanyang kwaderno, umaasang makapagsusulat, umaasang makakalikha ng sarili niyang mundo. Pero lagi itong nauuwi sa pagtitig sa blankong pahina hanggang siya'y makatulog. Ikinuwento niya ang pangarap niyang maging isang manunulat at ang takot niyang mabigo. Ang takot na hindi makabayad ng renta, ang takot na mabigo ang pamilya, na magsimulang muli mula sa wala. Bumuhos ang mga salita. Hindi siya umiiyak, pero nanginginig ang pinig niya. Tahimik lang ang matanda. Nakikinig. At nang matapos siyang magsalita, tatahimikan muli. Mahaba, pero banayad. Parang yakap. Hanggang sa nagsalita ang matanda. Hindi para magbigay ng payo, hindi para magpakitang marunong siya, kundi sa pamamagitan ng isang kwento. May bata daw siyang kilala. Batang gustong magturo. Batang naniniwala sa lakas ng salita at pag-asa ng kabataan. Pero ang batang yun, galing sa pamilyang salat sa lahat. Walang pambili ng libro, walang pambayad sa eskwela, kaya nagtrabaho siya. 3 trabaho sa isang araw. Sa umaga ay kargador, sa hapon ay waiter, sa gabi naman ay janitor. Bawat bariang maipon, inilalaan niya sa kanyang pag-aaral. Mas matagal sa iba, oo. Pero tiniis niya. At sa gitna ng lahat ng ito, may minahal siya ng labis. Isang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Pero kinailangan niya itong pakawalan. Lumipat ito sa ibang lungsod at siya nanatili. Dahil kung sumama siya, tuluyan niyang isusuko ang kanyang pangarap. Kaya pinili niyang manatili. Nagtatrabaho, nag-aral, lumaban. At sa huli, naging guro siya. Hindi siya yumaman, wala siyang malaking bahay, kotse, o mamahaling gamit. Pero tuwing pumapasok siya sa silid-aralan, puno ang puso niya. At iyon ang mas mahalaga. Tahimik lang ang dalagang. May kung anong kumatok sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nilingon niya ang matanda. At marahang nagsabi, "Lo, yung batang yon, kayo po yon, hindi ba?" Ngumiti ang matanda. Ngunit bago pa ito makasagot, may mga yapak na papalapit sa kanila. Dahan-dahang lumapit ang isang matandang babae. Puti na ang kanyang buhok, payak ang pananamit. May ngiti sa kanyang labi, yung klase ng ngiting ramdam mo bago mo pa makita. Binuksan niya ang kanyang bag. Inabot ang isang supot ng tinapay sa matanda. Tumingin ang matanda sa dalaga at nagsabi, "Hindi ko siya napangasawa noon.
Pero ang buhay, may kakaibang paraan na pagbabalik. Taon-taon sinulatan ko siya. At isang araw sumagot siya. Muli ko siyang natagpuan. Byuda, mag-isa. Pero hawak pa rin ang piraso ng puso kong dating iniwan. Wala kaming kasal, pero magkasama kami sa mga umaga. Sa tsaa, sa katahimikan. At iyon, higit pa sa sapat yun. May namuong luha sa mga mata ng dalaga. Ngunit hindi niya ito pinakawalan. Sa halip, tumayo siya nang dumating ang kanyang bus. At bago ito sumakay, tumingin siya sa matanda at bahagyang yumuko. Salamat po. Bulong niya. At habang sumasakay siya ng bus, may nabago. Hindi ang kanyang trabaho, hindi ang kanyang mga bayarin. Ngunit may nabuhay sa kaibuturan niya. Isang tahimik na paniniwala na ayos lang magsimula. Kahit dahan-dahan, kahit sa sulok lamang ng bawat araw. Dahil ang isang kwento, hindi kailangang mamukad kadagad. Minsan, sapat na ang huling pangsulpot sa pahina. Hanggang sa kusa itong mapuno. Baka hindi pa ngayon ang panahon ng pangarap, pero baka kailangan lang nitong huminga. At marahil, hindi pa tapos ang kwento.